Okay, mga kadizar, sino po ang mas magaling mag-vlog? Si Super DM or si Banat Bay? Paki-comment naman guys yung inyong mga reaction, no? Kung sino ang mas bet, no? Mas magaling mag-vlog. Magandang araw, ako po si Banat Bay. Pag-usapan na po natin itong sinampan ng kamera patungkol ho dito sa sinasabi nilang kaso daw ni Pangulong Duterte na crimes against humanity. Wala na talaga. Wala na ho talaga hong maisip. Ito hong camera na ito, kung ano-ano na lang ang maisampa nila. Ganun na lang, di ba? Pag-usapan ho natin yan ngayon. Alam nyo kasi ho, mga kababayan, nung aking pong pinapakinggan po yung mga talumpati ng mga ilang ulul nating congressman, napaisip talaga ako Talagang inisip ko ng todo-todo. Meron bang basihan? Meron po bang dahilan? Kahit kapiraso laang na masasabi natin, oh, sige na nga. Siguro nga may kasalanan si Duterte. Siguro nga merong pagkakamali, di ba? Wala ho Alam niyo, nung iniisip ko ng todo-todo ho ito. Kaya kayo isipin niyo po. Yung sinasabi nilang crimes against humanity, ito daw ay sa Tagalog, krimen, di ba? Krimen na laban sa mga tao o sa, alam mo, humanity, ika nga, especially sa mga Pilipino. Itong krimen daw nito. Isa-isay natin. Krimen. Krimen po ba ang ginawa ni Pangulong Duterte noong ginawa niyang safety ang ating bansa? Nung ginawa niya pong mapayapa ang ating bansa? Yung pinagpapapatay po ang mga kriminal, yun po ba ay crimes against humanity? Isipin nyo na mabuti ho yun Sabihin na nating totoo. Sabihin na nating totoo yung ginawa ni Pangulong Duterte na pinatay niya ang mga kriminal. Is that a crime against humanity? O is it crime against criminals? Naintindihan niyo ibig sabihin? I know this is not it's not a legal word, okay? Pero gayon pa man, simple lang ho yan. Huwag na nating pahabain, palaliman po itong issue na ito. Simpleng-simple. Ano ba ang ginawa ni Duterte? Ang ginawa ni Duterte ay talagang in-eradicate niya po ang mga kriminal. Maaring sabihin natin in a illegal way, o di kaya may extra, alam mo yun, extra na ginawa siya. Pero alam niyo mga kababayan, sa Pilipinas po kasi, sa totoo lang, wag na nating ito seryosong usapan na to. Wag na natin pong pagbalik-balik ta rin, pero nakakapagtaka na sa Pilipinas, mas kinakatakutan ng kriminal kaysa sa pulis. Di ba ho? Alam nyo, ako po ay pinagpalaw ng Panginoon na minsan ay makabiyahe, makapasyal sa ibang mga lugar. Pero sa ibang lugar ho kasi, kinakatakutan ng otoridad. Di ba po? Sa Pilipinas, parang joke ang otoridad. Mas kinakatakutan pa yung, naku, mga niyan, mga kriminal yan, naku, mga drug lord yan, drug lord. Mas kinakatakutan pa sila. Doon ka magtataka. Di ba? Kaya nga yung ginawa ni Pangulong Duterte ay yan po ay maganda. Kasi natakot po ang mga kriminal noon sa otoridad. Tapos tayong mga ordinaryong Pilipino, we feel safe nung panahon ni Duterte. Ngayon mga kababayan, ano na? Ang kinakatakutan na ngayon, etong mga congressman nating abusado, di ba? Yun ang totoo. Dahil pag ikaw lumaban, pumalag sa kanila, kung ano-anong iimbento nilang kaso. Buti na lang din na kahit nag-asiksin ng laglagim ng pananakot sa taong bayan, hindi natatakot sa kanila mga social media vlogger. Di ba ho? Pero yun ang nangyayari ngayon. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Ano ba ang punto? Ang punto, yung sinasabi nilang crimes against humanity ay isang malaking katarantaduhan po. Bakit ho kanyo? Ang tunay na crimes against humanity ay yung wala kang gawin habang ang iyong lugar o iyong bansa ay pinamumugura ng mali pa yung word ko. Pinamumunuan ng mga drug lord. Yan po yung tunay na krimen. Yung nakikita mo ng kaliwat kanan ng patayan. Nakikita mo na ang droga ay kalat na. At ikaw, tinuring mo pa ang droga na hindi kasalanan. At yan ay kailangan lang dahil nagtatrabaho ang ating mga kababayan. Yun ang tunay na krimen. Di ba po? Sabi nga sa English, pero hindi ko na Englishin. Dahil magkakamali lang ako. Ang sabi daw nagtatagumpay ang mga masasamang tao dahil ang mga mabubuting tao ay hindi umiimik. So yun talaga ang tunay na krimen. Kung ikaw nasa kapangyarihan, ibig sabihin ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay meron kang kakayanan, ikaw ay pinuno ng kapulisan. Tapos nakikita mong kaliwat kanan ng krimen, ikaw ay nakatunganga at sinasabi mong kailangan lakasin nila yan Kasi nagpupuyat sila Gago ka talaga. Tama mali. Yun ang tunay na krimen. Pero yung ginawa ni Duterte na niyayari niya yung mga kriminal, hindi ho yung crimes against humanity. Yun ay pagtutuwid laang ng mga mali. Pagtutuwid lamang po ito ng sinasabi nating di ba tunay na pagsasaayos ng ating bansa. So hindi po yun. Kaya nga nakakatawa ho ito Sabi ko nga, tangina si Duterte nga ang umayos ng bayan natin Si Duterte nga ang lumaban dito sa mga kriminal tapos siya pa ang kakasuhan. Anong kawalangyaan yan? Tama mali? Di ba ho? Kung sino pa yung nagbigay ng safety sa atin, siya pa yung kakasuhan.
Oh, napakatarantado ho talaga ng kamera ngayon. Walang biro. Sagad na sa buto ang katarantaduhan ng kamera. Feeling ko nga nilagpasan na nila impyerno. Dahil sa katarantaduhan nila. Alam mo dito kanina naglalakad ako sa Kabukitcho. Di, ang daming pulis, sobrang as in. Dinaig po yung pulis ni ni Torres sa KOJC. Ganun kadami, as in, ang dami talaga. Ito hindi pang karaniwan, di nagtataka na ako. Sabi ko, kausapin ko kaya ito. Kaya lang, baka mabusisi pa ako. Sabi na, saan na passport mo? Oh, doko. Nung doko. Doko, passport. Doko. Hindi ko alam po. Asan na yung passport mo? Baka tanong-tanong pa ako, hindi ko na tinanong Kasi baka sabihin, pakialamero ka, foreigner ka na makialam. Tapos nakita ko, pumaparada na, ayan na, as in bata-batalyon, makikita nyo sa Facebook ko, makikita nyo yung bata-batalyon talaga, lakad sila, dung, para talagang mga siga, sa Kabukitcho pa naman, ang dami pa naman dito ng Aprikano, hindi, mga Aprikano tawag, masaji, si, ang dami man, nawala silang lahat ngayon, as in, nawala ho talaga lahat, nag-disappear, kasi makikita mo yung kahit saan, nasa bawat kanto ng Kabukitcho, makikita mo yung mga yun, tawag, kalabit ng kalabit tapos ngayon wala talaga, as in wala ka makikita. Tapos nakita ko na nga, nagmamarcha, punong-puno ng pulis, puno talaga ho, as in batalyon ng pulis. Tapos nagulat ako. Tapos meron akong tinanungan dito sa hotel, kasi dito lang hotel namin. Tinanungan ko, sino ba yun Ano ba yun? Siga ba yun dito? Sabihin mo lang. Baka gusto nun ng bakit sino ba yung siga na yan Yung pala po, yung pala yung kanilang bagong PNP chief, parang ganun. Bakit yung napakamot talaga ako. Bakit yung PNP chief dito nakatakot? Yung PNP chip sa atin parang ewan, wala akong masabi. Parang si McDonald's. Hindi, walang biro. Ganun sa kanila ganun yung otoridad. Kasi dito talagang pagtatatarantado ka, kahit anong yaman mo, kahit milyonaryo ka, talagang kulong ka dito pagka nanapak ka o nakipag-away ka. Takot. Ibig sabihin takot sa pulis ang mga tao dito. Ganun. Sa Pilipinas yung mga pinuno ng kapulisan natin ngayon, hindi katulad ng panahon nila Bato, kinakatakutan. Yung pinuno ng kapulisan natin ngayon, para mga payaso. Nambiro. Sana magpunta na lang sila sa comedy bar, doon sila magpatawa, di ba? Baka may matumawa pa sa kanila. Di ba, mahilig naman siya magpakatawa. Pagod na ako! Tibuloy! Mga ganun pa, di ba? Komedyante talaga Ganun Alam nyo, binalik yung respeto, yung takot sa ating bansa nung panahon ni Duterte. Kaya nga lahat tayo lahat ang makakapagsabi niyan. Maayos po ba ang ating bansa nung panahon ni Duterte? O mas maayos ngayong panahon ni Marbil? Hindi pala panahon ni Marbil. Baguhin na natin kasi magre-retire na yun Panahon ni Romualdez. Siya na kasi ang presidente ngayon natin. Siya na yung bida-bida Walang biro. Siya na talaga yung nagdidesisyon sa lahat ng bagay Pati nga yun sa dagdag daw sa mga pulis, siya na nag-announce. Yung sa ayuda, siya rin na nag-a-announce. Kaya nga ngayon mga kababayan, panoorin natin itong reklamo na crime against humanity kay Pangulong Duterte. At sinagot niya yan. Sinagot niya po yan. As in, pumalag si Duterte dyan. Exclusive dito lang. Kung ano yung pinalag ni Pangulong Duterte. Abang-abangan nyo panoorin natin to. Wala pang komento si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa rekomendasyon ng House Quad Committee. Meron na, wala lang kayong na-report. Di nyo lang alam. Hindi kasi kayo nagre-research, saka baliwala naman sa inyo yung sagot ni Pangulong Duterte. Easy, mamaya papakita natin. Dito lang yan sa social media. Nakasuhan siya kasama ang ilan pang personalidad sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Isinusulong din sa Kamara ang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Narito ang aking report. Tulad ng reklamong isinampa sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity ang inirekomendang ikaso kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo. Tomate na. Yan. Nagginugulo mo kasi. Ng report ng House Quad Committee na duminig sa illegal drugs at illegal pogo operation sa bansa ng nakaraang administrasyon. The investigations brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Witness testimonies corroborated by evidence revealed a system that incentivized the corroborated daw ng evidence. Yung mga ebidensya kanino nang galing? Yung mga may kaso ng pagsisinungaling, may mga kaso ng perjury, mga kriminal na nakulong, sila ho yun. Yung mga witness nila. Hindi ako sa loob-loob ko siguro unang dinig pa lang ni Duterte ito, pinagtatawanan niya nito. Sigurado ako alam mo kasi, maraming klase ng abogado. Ulitin ko maraming abogado na abogaduhan lang. Ano ibig sabihin ng abogaduhan lang? Katulad ng mga natanggal. Yung pumasa lang, sinuwerte lang ika nga. Sinuwerte lang, at pumasa ng bar, pero hindi nakapag-practice.
Yan, isang abogado yan. Ano? Okay? May pangalawang abogado, yung nakapag-practice nga siya, pero lagi namang ulat. Nikilala rin akong abogadong ganyan. Nagbablog pa nga yung animal na yan eh. Oh. Pangatlo, meron talagang yung abogado, yung litigator ika nga, yung talagang alam lahat. Sabihin, hindi ho biro. Ibig sabihin, kabisado niya kahit tulog, alam niya kung anong gagawin. Kasi hindi naman po porket abogado ka, magaling ka, alam mo yung proseso. Ibig sabihin, mahina ka, ika nga. May mga ganun eh. Nalulusutan ng proseso. Tapos hindi alam ang tunay na yung paano magpresenta ng witness, yung witness niya, sablay-sablay. Tapos hindi updated. May mga ganung klaseng abogado. Okay? Si Pangulong Duterte, ano yan? Updated po yan. Una-una, naging piskal pa. Ano ibig sabihin ng piskal? Lahat po ng kaso dumadaan dyan. Wala naman ng kasong diretso sa korte. Dadaan mo na sa piskal, di ba? Kabisado nila ang kung kailan na-dismiss ang case, kung kailan pwedeng himas-himasin. Alam mo yun, may mga ganyan eh. Huwag na tayo magkaila sa Pilipinas. Pagka mayaman ka. Medyo lulusot ka. Kabisado ni Pangulong Duterte kasi nga piskal ho siya. Kaya sigurado ako, nung pinakikinggan niya ito, tawa siguro ng tawa yun. Sigurado ako dyan. Tawa ng tawa yun at sinasabi niya, sinong witness niyo? Sino pinatay ko? Anong pinagtatawanan niya to, sigurado ko. Suspected drug personalities. Bunsod ng drug war, pinakakasuhan din ng Quadcom sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Dibol Sinas, Police Colonels Roina Garma at Edelberto Leonardo at dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Pinakakasuhan din ang ilang personalidad na may kinalaman daw sa pagkakasamsam ng 360 kilo ng shabu sa Mexico, Pampanga, kabilang si Mayor Teddy Tumang at ilang Chinese nationals. Gayon din ang mga may kinalaman sa pagkamatay ng 3 Chinese nationals sa Davao Penal Farm noong 2016 at ni Police General Wesley Barayuga. Kailangan naman daw ng dagdag na investigasyon para sa mga personalidad na may kinalaman sa illegal na pogo operation, kabilang sina dating Bamban Mayor Alice Go at Mantakin mo, si Guo pa ngayon ang nakalusot. Nako. Alam na this. Anak ka na yung wewe. Booking na booking kayo. Mantakin mo, diniin. Talagang si Guho ang talagang spy, kinonfirm pa daw ng China, ganyan. Lahat na ng kasinungalingan. Ewan ko, sabihin na natin, hindi ko sure kung kasinungalingan o sigurado. Pero lahat na ng akusasyon ibinigay kay Guho. Di ba? Tapos, siya pa ngayon ang walang kaso. Mahalaga siguro talaga ito. Sa anong halaga kaya at hindi nakasuhan si Mayor Guo? Sa anong halaga? Gaano kaya kahalaga yun? Alam na this, di ba? Anak kayo ng ating presidential spokesperson Harry Roque. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. Feeling bayani pa talaga. Defining moment sa ang pinalaga namin ang mga Duterte. Kung wala kayong backup at wala kayong utos ni Romualdez, sure ako. Hindi kayo gagalaw. Huwag na tayo maglokohan, Mr. Barbers, Mr. Chair. Huwag na tayo maglokohan. Ang lahat ng galaw ng kamera ay may basbas ng Speaker of the House. Tradisyon nyo na ho yan. Alam na ho natin yan. Wala nang gagalaw dyan at mangyayari pag hindi involve ang Speaker of the House. Alam na ho natin. Huwag na kayo magpakabayani pa. Bayani pa dating ninyo. Pero halatang halata naman, sir. Halatang halata. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Bunsod ng pagdinig, 30 panukalang batas daw ang nabuo para pigilang maulit ang mga ganitong insidente. Kabilang sa panukalang reparation o pagbabayad sa mga kaanak ng biktima ng EJK. Monetary reparation between 250,000 pesos to 500,000 pesos, as well as a non-monetary reparation, will be granted to victims and their families to be determined by the extrajudicial killing claims board proposed under the bill. Agad namang inadapt ng plenaryo ang report ng Quadcom. Ipapadala na raw ang report sa mga appropriate government agencies para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ayon naman kay Senator Bongo, ipinauubay na raw niya sa korte sakaling tuluyan silang makasuhan. Pino na rin niya ang Quad Committee dahil idinadawit daw ang ilang taong nabanggit sa mga hearing kahit wala raw katibayan laban sa kanila. Sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, handa raw siya. Alam mo, tama yung sinabi ni Senator Bato eh. Basta lang binanggit ka, kahit wala namang sapat na ebidensya, kakasuhan ka. How would you know? Diba? I mean, paano mo masasabi na hindi nagsisinungaling yung tao na yun? Basta lang, maikwento lang. Madaling salita ko mga kababayan, marites lang. Hindi, alam nyo, ito seryosong usapan po. Ito, walang bullshitan dito. Alam mo, kaya nagiging maunlad ang Japan. Ito, may nagkwento sa akin. Kaya daw maunlad ang Japan kasi konti ang chismosa. O walang chismosa. Kasi dito mga kababayan, walang pakialaman dito, mga magkakapit-bahay. Dito sa Japan, walang pakialaman. As a matter of fact, iinis nga sila pagka nagkikwentuhan-kwento. Ayaw ng ganyan. Sa Pilipinas, wala nang pera. Chismisan pa ng chismisan. Tama mali. Sa Pilipinas, hindi kumpleto ang chismisan. Hindi kumpleto buhay pag walang chismisan. Ika nga, pag uwi sa bahay, kailangan na yung mga wag magagalit yung mga matatandang babae minsan pag uwi ng bahay. Bili ka ng coke dyan. Anong coke? Basta yung coke. Bili ka ng coke dyan, tsaka merienda. Magmimerienda kami ni Aling
Laila, magmerienda kami ni Aling Laila dyan. Kasi na pag nagmerienda na sila ni Aling Laila, talagang, hala, sige, pinagchismisan na lahat. Uso yan eh. Uso nga, kunwari magkakaibigan eh. Pero pagka, kala mo walang GC silang sarili. Putang ina, totoo yan. Ugaling Pinoy yan eh. Yung kunwari magkakaibigan, tapos may kanya-kanya naman GC. Yun, tapos pagchichismisan, alam mo siya. O, di ba? Ugaling Pilipino yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung dito sa Japan, kaya umunlad ng Japan dahil bawal ang chismisan dito. Sa coffee shop na, solo-solo kayo eh. O, pag merong chismisan, may Pilipino dyan, sigurado. Pag nakakita kayo ng mga chismoso dito sa Japan, Pilipino yan. Matik yan. Kaya nga ho dito, meron silang tinatawag na secret code dito ang mga Pilipino. Wag na wag kang magkikwento ng kahit ano tungkol sa trabaho mo. Kasi siguradong pagchichismisan ka, aabot na yan hanggang doon sa Nagoya, doon sa Timbuktu, doon sa Hokkaido. Wala ka namang kinalaman doon sa Hokkaido. Napunta doon yung, alam mo ba, si Banat Bay? Oo. Only in basta yan sa Japan, pag kami chismisan, Pilipino yan. Asahan mo yan, Brad. Oh. Hindi ko nga alam bakit gano'n ng mga Pilipino talaga eh. Parang ginawang pastime ang chismisan. Pero alam mo, yan ang isang bagay na kaya ako naniniwala na nagkaganito ang bayan natin dahil sa mga katulad itong mga congressman na chismoso. Mantakin mo, i-chismis lang sa kanila. Si ganito, ganito yan eh. Sa tingin ko, ito nangyari, pinatay si ganito. Ha? Okay, kasuhan natin yan. Gago, di ba? Hindi, ganun talaga ho sa sa kamera ngayon. Wala na ho sila nung isisiguraduhin nilang may ebidensya ba? May sapat bang ebidensya? Basta hindi, si Duterte nagpapatay dyan. Paano mo nasabi? Hindi na importanteng ganun. Si Duterte, pinapatay niya lahat ng mga adik. Ganun ba? Kasuhan natin. Kaso. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating sa korte, pagtatawanan sila. Pagtatawanan niya, kasi una-una tatanungin kagad nung korte, yung judge, sasabihin niya, sandali, sino ba yung namatay? Hindi, basta mga adik pinatay. Sino nga? Di ba ang daming namatay na adik? Basta silang lahat ng namatay na adik. Pinatay ni Duterte? Oo. Lahat sila. Paano niya ginawa? Basta. Ganun talaga eh. Di ba? Sinabi ni Duterte, mamamatay tao siya ng kriminal. Yan, pag-amin na yan. Tangang puta. Inamin niya na, mamamatay tao siya ng mga kriminal. Yan, dahil dyan, guilty siya. Tanga. Alam mo ako, hindi po ako abogado ha. Pero dahil nga, siyempre, may tatay tayong abogado, tapos marami rin tayong mga kaibigang abogado, napapagkwentuhan natin yan eh. Di ba? Hindi mo pwedeng kahit sabihin mo sa social media, ako ang pumatay kay Juan. Sino si Juan? Paano mo pinatay si Juan? Kailan namatay yan? Hindi pwedeng, ikulong na natin yan, inamin niya siyang pumatay kay Juan. Di ba? Hindi pwede. Kailangan kumpletong detalye, hindi mo pwedeng sabihin lang na ikaw yung pumatay ng ganito. Tama, mali. Paano pa kaya yung kay Duterte? Wala nga siyang pinangalanan. Una-una, sinabi lang niya, papatayin ko kayo. Oo, ako ang pumatay dyan sa mga yan. Sagot ko itong mga pulis. Ang tanga talaga ng kamera. Sorry pero alam mo, sigurado ako yung mga tunay na abogado, hindi abogado-abogaduhan lang katulad ni nung isang na bobo. Tanggal dahil bobo. Di ba? Hindi yung mga ganun Yung mga tunay na abogado, mga kababayan. Sigurado ako pinagtatawanan to, yung ganitong klaseng crimes against humanity na ganyan. Naku po, maniwala ako kayo sa akin. Kasi nga ang tunay talaga diyan, senaryo diyan. Ito ay diversion, ika nga. Diversion ito sa katarantaduhan ginawa ng kamera. Tandaan niyo, even the yellows, even the other groups now ay nagrereklamo na doon sa ginawa nilang pagpapalusot ng budget. Mantakin mo, ikaw ang nagdi-decide ng budget. Ano ginawa mo? Tinaasan mo yung budget mo. Mantakin mo, ikaw ang nagdidesisyon sa budget. Tapos, ang gagawin mo, yung mga anything that would benefit me, yun ang itataas ko budget. Mantakin mo ibinaba nila yung DSWD, except tinaas nila yung AKAP. Kasi po, alam niyo kung bakit yung AKAP. Kasi yung mga 4-piece, marami ho dyan, hindi ho botante. Okay, ano po ba yung AKAP na programa? Yung AKAP po, yan po yung kapos. May sahod, ika nga. Pero kapos, ibig sabihin, hindi sapat yung sahod nila. Actually, ang isang daw requirement dyan yung parang certificate of employment mo at saka yung parang payslip, ganyan, di ba? So, ano ibig ko sabihin? Isa kang butante. Bakit? Kanyo siyempre, alam naman natin yung mga lower middle class, yung sumasahod pero kulang, yan mga yan, usually butante yung mga yan, di ba? Pero yung mga 4-piece, yung talagang hikaw sa hirap, hindi na naasikaso yung re-rehistro kasi nga may iba sila talagang sobrang kahirapan. Kaya ngayon, nag-imbento etong DSWD ng AKAP tapos sinuportahan ito at pinondohan ito ng kamera. Mantakin mo, di ba? Tinanggal yung PhilHealth, yung gamot. Kasi nga naman, pag mamamatay ka na, hindi ka na makakaboto. Pag may sakit ka na, iniintindi mo yung sakit mo na lang, hindi ka na boboto, di ba? So, tanggalan ka ng namin ng budget. Sabi pala ni Jam Magno, hindi budget yan Sabi siya, hindi daw yan. Ito si Jam Magno, dati ko pa naman kaibigan to. Yung pala,
Jam Magno, ingat. Ingat ka sa mga binibitawan mo, ha? Medyo mag-research ka muna ng konti, ha? Kasi ang binawasan kasi budget, at parte ng budget yung subsidy. Ay, hindi mo pwedeng sabihin separate yun. Ewan ko sa'yo, Jam Magno. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, dumagdag ka pa kay Maris. Anyway, eto na. Di ba? Isipin nyo, yung akap na yan pa yung talagang binawasan nila lahat. Pati yung budget ng DSWD, except dinagdagan nila yung akap. Ganyan talaga sila katarantado. Tapos, ultimong budget nila, tinaasan nila ng todo-todo. Kaya ang dami nagre-react eh. Ultimong batas na dapat sana ay sinusunod. Bakit? Kasi ayon sa ating konstitusyon, ang department o yung education, yan ang pinakamataas dapat ang budget na ibinibigay ng gobyerno. Pero mantakin mo, ngayon, mababa ang budget sa edukasyon. Literal, binaboy ng Kongreso ang ating konstitusyon. Literal po yan. Talagang nilapastangan nila, binastos nilang konstitusyon sa pamamagitan ng pag-angat ng ibang budget, bumagsak ng todo yung budget ng sa edukasyon. Hanggang eventually, nag-ingay na nga, di ba? Lahat ng mga grupo-grupo. Kaya nga mantakin mo, biglang supposedly pipirma na ito ng presidente. Pinatigil niyang pirma. Kasi nag-ingay ang tao. Sandali, sabi to ito. Kahit yung mga media, nag-ingay na eh. Sobrang sabi to ito. Mantakin mo. Dahil sa sobrang kaganid nitong mga congressman natin, nawala na sa isip nila na may konstitusyon pala. Na meron pala tayong dapat sundin. Huy, ano yun? Yung edukasyon, dapat mataas yan. Hindi kasi, alam mo, mga kababayan, ito hindi ko alam kung bobo lang talaga yung mga nakaupo ngayon o dahil sa sobrang ganid nila, nakaligtaan na nila yun. Kasi hindi ako naniniwalang bobo eh. Hindi ako naniniwala na nasa Department of Budget na yan, hindi nila alam yun. Di ba? Imposible. Alam nila yan na ang edukasyon ang dapat ang pinakamataas. Alam mo nila yan. Pero bakit nagkaganir eh? Wala eh, kasi nga naganid sila eh. Ano sa atin dito? Ano sa inyo dito? Ano budget natin? Anong kikitaan ako? Nagkaloko-loko na. Hindi, alam mo kasi, that is biblical. Did you know that? That is biblical, di ba? Meron sa Bible na may ganyang prinsipyo sa Bible na pag ang isang tao nagkasala, sinita mo, kunwari, brother, sinita mo siya, di ba? Ayaw niya talagang sumunod. Sabihin, talagang nagkakalat na siya. Meron part doon na sinabi nga, ibigay mo na yan kay Satanas. Magtataka kayo, di ba? Parang, anong ibig mo sabihin? Ibigay mo na yan kay Satanas. Kung ayaw magpa-rebuke nitong isang brother mo. Ang dahilan po kasi doon, ang prinsipyo doon, it's not really to give into Satan. It's like, hayaan mo yung kanyang sin na talagang, kasi wala na, hindi na siya nakikinig, di ba? Kakainin na ngayon siya ng sin niya. That sin, somehow, hoping and praying that would lead into repentance. Kasi, ang demonyo kasi, pag ikaw pinasok ka na niyan, talagang he will still kill and destroy you. Hindi, walang intensyon ng demonyo na paligayahin ka. Akala kasi nung ibang tao, ang demonyo para paligayahin ka. Hindi ho, ang demonyo to kill, steal, and destroy you. Pasisayahin ka lang ng konti. Ganun konti. Yeah. Pero sa totoo, steal, kill, and destroy. Kaya nga, hayaan mo na yung brother na yun pag ayaw makinig sa'yo. Tapos, para mag-lead into repentance. Ibig sabihin, eventually, madedestroy yan eh. Eventually, alam mo yan eh, yung nagkakaroon yan ng pagbagsak sa espiritu nyo. Kasi babagsak ko siya. Magiging ano yan. And sa kanyang pagbagsak, he will call God. Yun yung prinsipyo na yun. Kaya feeling ko, ganito nangyari dito sa kamera. Dahil sa mga sobrang sama na nila. Dahil sinasamba nila pera na. Dahil nakikinig na lang sila sa pera. Wala na silang ibang sinasamba kundi yung pagsunod nila sa pera. Okay. Sige, tuloy-tuloy na. Hanggang tuloy-tuloy na sila. Hanggang nakaligtaan na nila na meron palang isang batas na ipapahamak tayo. Ano yun? Yung batas ng kailangan mataas ang edukasyon pag sa budget. Napahamak sila. Ang dami tuloy pumiyok na grupo. Kasi hindi lang mga Duterte supporter. Kasi ang hirap ngayon eh. Parang di ba, Duterte supporter lang ang pumipiyok ngayon. Iniisip na, hindi, laban lang yan ng mga Duterte at saka mga Marcos. Ganyan lang iniisip nila eh. O kaya ng mga Duterte o ng mga Romualdez. Yan lang iniisip ng iba. Tayo, pinaglalaban natin, ang totoo ay pinaglalaban natin kung gaano kaabusado itong kamera. Yan ang totoo. Pinaglalaban natin kung paano nila ina-abuse ang kanilang power. Tingnan nyo ngayon. Yung kahit hindi maka-Duterte, pumapalag na, pumapapil na rin sa TikTok, pumapapil na rin sa karsada. Bakit? Kasi tinamaan na rin sila. Nung, abuse o kawalangyaan ng kamera. So, dahil doon sa katarantaduhan, dahil doon sa motibo nila na sumunod sa amo nila, di ba? Para meron silang pangangampanya. Tapos, ang kanilang misyon to destroy the Duterte, napahamak tuloy sila ngayon. Kaya ngayon, ang dami ng pumipiyok, nagagalit na sa kamera dahil sa katarantaduhang ginagawa nila. Yun ang senaryo ngayon. Harapin ang mga reklamo. Isa raw itong tangkang paninira sa mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Malaki raw ang tiwala niya sa ating mga korte at mananaig pa rin anya ang hustisya. Sinisikap pa naming makuha ang pandig ni dating Pangulong Duterte at iba pang idinadawit sa posibleng asunto. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na nga, hindi nyo nakuhanan ng sagot ni Pangulong Duterte. Sumagot na ang Pangulong Duterte sa kaso na yan. Sinagot niya na. At ang kanya pong sagot ay nakuhanan po sa video.
At yung kanyang sagot na po na yan ay simpleng-simple. Kung kayo ay busy sa pamumulitika at kung kayo ay you're trying to destroy yung mga taong mabubuti, katulad nila Bato, nila Bongo, nila na mga dati pang PNP chief, if you are busy destroying us, I am busy giving hope sa mga kababayan natin. Ito po. Tanawa. Muna ihatag na po nimo. Tanan man mga kita tagsagin. Ayaw gila ka. Mo ni papelin niya. Okay na? Hindi na pa. Pasmaran. Kita nyo? Yan ang pagsagot ni Pangulong Duterte. Busy kayo. Diba? Busy kayo sa matinding pamumulitika nyo. Ako, busy ako na magbigay ng hope para ho sa ating mga kababayan. Yan po ay taon-taong ginagawa ni Pangulong Duterte. Mula pa ng mayor siya, ginagawa niya na po yan. Hindi po siya namumulitika. Dahil sabi ko nga sa inyo, paano mo malalaman ng isang tao ay hindi trapo? Kung siya ay consistent sa ginagawa niya. Eto ho, mula pa nung mayor siya, ginagawa niya na po ito. As in, pinupuntahan niya yung mga kababayan nating may cancer, lalo na yung mga bata. Kasi dyan po malambot ang ating Pangulo sa mga bata. Hindi, alam mo, ito seryosong usapan ho ito ha. Kasi minsan we miss the reason for Christmas. Ito sana makinig tayo. I'm not trying to be religious here. I'm not a religious person. But somehow, we forget the real reason for Christmas, which is the giving of God yung kanyang anak. Diba? The essence of Christmas is John 3:16. Alam na natin, kabisado natin yan. For God so loved the world that He gave. Ano ibig sabihin nun? Supposedly, ang tunay na pagmamahal ay giving. Love is equals to giving. Christmas is love equals to giving. Minsan kasi pag Pasko, ang puso natin, ano ba yung matatanggap ko? Ano yung pamasko ko, sarili ko? Diba? Yun eh. Ano yung benepisyo ko? Ganyan ang mga congressman. Mr. Speaker, Merry Christmas. Ano ba atin dyan? Mr. Speaker, Pasko na oh. Tinodo namin yung utos ninyo. Kasi binash na kami. Nantodo-todo ng mga, lalo na itong mga banateros na to. Mga gago talaga. Binash na kami ng todo-todo. Paano ba? Magbe-break na. Saan ba kami pwedeng magbakasyon ng kabit ko? Di ba? Hindi, totoo. Yan ang talagang senaryo. Kabit muna bago yung... Sa Pasko na lang, sa 25 yung asawa. Pero mula ngayon hanggang sa 24, doon muna sa kabit. O, tama, mali. O. Paano na to? Paano kami makakalamyerda, di ba? Alam mo naman, bibili na ako ng patik, ganun. Bibili ako ng Rolex. Bibili ako ng sports car na Mercedes-Benz. Paano na? Dahil naman kukunin ko lang lagi sa tights. Kawawa naman yung mga nagtatight sa amin. Di ba? Ubus na pera. Wala na nga pera. Pinipwersa ko ba sila magbigay? Paano na? Nakalimutan na ho nila. Ang tunay na essence ng Pasko ay magbigay. Kaya nga ho, napakaganda ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Bakit kanyo? Ha? Kasi ho, minsan, we feel so justice. Tatawa talaga ako doon. Pwede ko ba i-share lang ng konti ito? Kasi may gago eh. Na may gagong nagsabi, ang ayuda daw ay hindi yan limos. Hindi daw yan. Yan daw po ay justice. Palpak talaga yung mindset. Alam niyo kung bakit palpak yung mindset na justice? Kasi when you say justice, ang isang bagay, hindi man siya literal, pero ang simpleng sinasabi mo, karapatan mo yan. Kasi nga, you are asking for justice. Diba? So kunwari ako pupunta ako sa husgado. I need justice because ninakawan ako. Kailangan ko ng hustisya. Nilapastangan ako. Kailangan ko ng hustisya. Ano ibig sabihin nun? It is your right. Karapatan mo yan na magkaroon ng hustisya. Parang sinasabi ngayon nito ni Speaker Romualdez na yung ayuda ay hindi naman yung pribilehiyo. Yan ay karapatan mo bilang mamamayan. Patay tayo dyan. So tinuturuan nyo ang mga Pilipino na maging, alam mo yun, feeling privilege, feeling entitled. Hindi, karapatan namin to. Hindi. Amin yan. Ayuda namin yan. Pera namin yan. Alam mo, hindi nila pera yun. At lalong-lalo nang hindi mo pera yan, Speaker Romualdez. Pera yan ng mga nagpapagod, na mga manggagawa, mga nagtatrabaho at nagbibigay ng tax nila. Pera nila yan. Pera namin yan. Huwag mong ipamigay doon sa mga ayaw magtrabaho. Bakit? Alam nyo, ako naniniwala ako eh. Naniniwala ako eh. Sabi nga nila, di ba sa networking? Shoutout kay Sam Bersosa. Olat na olat ka na. Ako naniniwala ako eh. Sa totoo lang. Hindi natin kasalanan ang ipanganak ng mahirap. Pero kasalanan mo na pag namatay ka ng mahirap. Hindi.
Sabi ko sa inyo, yan ang isang bagay na katotohanan. Hindi kasi ako naniniwala na na hindi tayo pantay-pantay ng oportunidad sa buhay. Hindi totoo yan. Bakit? Meron ba dito 26 oras ang araw niya? Wala, di ba? Lahat tayo 24. Nagkataon doon sa 24 oras, mga 16 hours doon tulog ka. Ay, hindi pala. Mga 12 hours doon tulog ka. Tapos yung mga 4 hours doon nagchichismisan kayo ng kapitbahay nyo. Pinagchichismisan yung iba. Anong ibig ko lang sabihin? Pantay-pantay ho tayo ng binigay na Diyos na 24 oras. Ang problema, hindi natin ginagamit sa tama kaya naghihirap tayo. Tapos ngayon, naghihirap tayo, hindi na nga kayo nagtatax. Mag-aantay pa kayo sa gobyerno ng ayuda, di ba? Alam niyo kung bakit? Yan ang gustong mangyari ng mga politiko. Ang bawat Pilipino nakaasa lang sa mga politiko. Ultimong, sumasahod ka na. Yan ang prinsipyo ng akap eh. Sumasahod ka na, kulang. Pengi, gobyerno. Ito mga kababayan, this is a reality in life. Ha? Yun ang magiging attitude ng tao. Kulang ang pera ko kasi, hindi kaya nung trabaho ko. Isang waiter lang ako, isang security guard lang ako. Tama naman eh, kulang talaga. Pero mga kababayan, take a look, bigger picture. Sa ibang bansa, kulang din ang sahod nila para sa kanilang standard of living. Kaya marami tayong kababayan dito sa Japan, 2 trabaho. Sa umaga, nagtatrabaho, nursing, sa gabi, arbito. Hindi, totoo po. Bakit? Kulang kasi. Ibig sabihin, don't tell me na sa Pilipinas lang kulang ang sahod. Sa totoo lang, pareho lang eh. Alam mo kung bakit? Ang baba ng mga bilihin doon eh. I mean, kukumpara mo dito mataas na ngayon. Pero kukumpara mo pa rin dito. Magkano tubig dito? Magkano tubig dito? Di ba? Magkano yung, magkano kuryente, magkano internet, paano tumira dito? As in, yung 50 mil mo dito na apartment ay sobrang liit po nun. Sa atin, ng 50 mil po, nasa BGC ka na. So ano ibig ko sabihin? Yung standard of living dito, mataas kasi. Kaya kailangan nila magtrabaho ng doble, 3, at wala na silang time magchismisan. Minsan lang sa umis eh. Doon, medyo may siraan ng konti doon. So anong punto ko? Sa Pilipinas, ginagawa kayong tamad. Kulang ang sahod ko, hingi dala ko sa gobyerno ng akap. Sino congressman dyan magdadala ng akap? Yun ang boboto ko. O tanga, hindi mo alam, binibigyan ka ng ganito pero magkano ninanakaw sa'yo. Ikwentahin nyo yan yung akap na yan, magkano yan? 21 billion sa congressman, tapos ilang billion lang sa Senado. Pagkakikwenta mo yan at dinivide mo, ang laki. Meron nga gumawa ng computation yan eh. Ang laki bawat distrito. Milyon. Tapos ang pinamimigay lang 5,000, 2,000 sa ilang tao. So sa madaling salita, business-wise, panalo. Panalo negosyo, di ba? Kumita ng siguro mga mababa na 50 million yung isang congressman, ang pinamigay lang niya mga 2 million, 3 million. Dinaig pa yung yung mga networker di ba? Yung overpriced na mga produkto sa networking. Mantakin mo, sabon binibenta ng 1,000. Di ba po? Anong ibig ko lamang pong sabihin? Kaya tayo nagiging ganun yung bayan natin. Hindi nagtatrabaho. Dahil dito nga, sabi ko nga sa inyo, pag nakipagkwentuhan kayo sa mga Hapon, kahit sa Pilipino, Hapon, 2 trabaho nila. Yung mga estudyante, nasa gabi, nasa mga club. Tama, mali? Anong club? Yung mga nagsiserve ng mga drinks. Ganun, kayo naman, dumi ng isip nyo. Wala namang club dito na katulad sa atin, may nagsashower. Walang ganun dito. Hindi ko lang alam siguro. Hindi, totoo naman. Hindi ko naman alam yung mga ganyang bagay dito. Alam naman tayo dito, mga yung mga inom-inuman lang na may ihaw-ihaw. Yan ang favorite natin dito. Pero may mga kababayan ako dito. Siyempre, nakakakwentuhan natin sa mga umise. Sa gabi, talagang trabaho sila umise. Tapos, kikwento nila, sa umaga nagtatrabaho pa kami. Sabi ko, bakit? Hindi pa ba sapat yung kinikita ninyo sa umise? Kasi mahal lang. Siyempre, alam naman natin pagka umise, ang mahal dyan, di ba? Laki ng kinikita. Sapat naman. Kaya lang, siyempre, mataas ang standard of living dito. Tapos, panay message pa yung mga jowa namin sa Pilipinas. Si nanay nagkasakit. Si kuya nagkasakit. Si tatay, si uncle nagkasakit. Lahat na lang ng kamag-anak na nagkasakit sa napunta, no? Hindi, totoo naman. Kaya ganyan sitwasyon ng mga OFW dito, kahit yung mga residente dito. Ganoon na ang kanilang sitwasyon. Talagang ubusan ng pera. Kaya nagtatrabaho sila. Hindi sila humihingi ng ayuda. Nag-aantay sa gobyerno. Alam mo, nauso lang ayuda dito nung panahon ng pandemya kasi bawal nga lumabas eh. Pero ngayon walang ganoon, yung antay ako ng gobyerno para bigyan ako. Tapos kung sino man yung Hapon dyan na magbigay, siya ang boboto ko. Wala. Only in the Philippines yan na wala akong trabaho. Pengen ko ayuda, 4 piece tayo. May trabaho ko, kulang sahod. Akap tayo, akap. Ina niyan. Tapos, anong nangyayari? Pag uwi, nakatambay sa labas, nagiinom. Sino? May kasamang mga kachismisan. Si kuya, si pinsan. Inuman tayo, Brad. Kahit hindi weekend, inuman ng inuman.
tambay ng tambay. Hindi ba napansin? Ang daming tambay sa Pilipinas. Wala naman mga trabaho. Pero sa magrereklamo, wala kaming pera. Kailangan namin ng akap. Andiyan naman si congressman. Halika, pila tayo kay congressman. Saan ka nakakita ng gusto mo magpagamot, pipila ka sa mga congressman? Gusto mo nang kailangan mo mag-survive, pipila ka sa... Ano talagang ginagawa ba tayong patay gutom nitong mga congressman natin? Ginagawa ba tayong parang, kailangan nyo kami para mabuhay kayo? Ang alam ko, ganyan, jowa lang eh. Di ba? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mga eksena ng mga jowa eh. Lalo na yung mayaman. Bagong chismis yan. Google nyo na lang. Ay, yung bagong chismis yan eh. Yung, I cannot live without you. Sabi niya doon sa kabit niya. Nangyayari siya nung... Hindi ko, nakalimutan ko na kasi hindi ko kilala yung tao na yun eh. Pero sikat daw yan, sabi nung kaibigan ko eh. Na bagong humabol eh. Akala nila yung pinali na yung kay Maris. Bago matapos ang taon, may humabol pang isang skandal. Google nyo na lang yan. O kung may alam dyan na link, i-link nyo na lang sa ibaba para naman makachismis din yung iba nating kababayan. Ako hindi ako nakichismis dyan ha. Chinismisan lang ako, nakinig lang ako. Habang nasa trend. Nakikinggan ko lang. Chinismis lang sa akin. Anyway, ito na nga po yung sagot ni Pangulong Duterte. Ito yung sagot niya sa mga kagaguhan po ng ating kamara. Sa kanya, nagbibigay po siya ng hope sa ating mga kababayan. Ayan po, yan. Para, di ba? Just wait and see. Sorry, nawala yung audio ko. Ayan yan, sorry, nawala yung audio. Ito, na-mute ko kasi mali, na-mute ko. So, yun na nga po. Ito po yung ating Pangulong Duterte na habang, ito yan, sorry yung bata na yan, yan daw po ay pinangarap lang makita si Pangulong Duterte at nung nakita, tuwan-tuwa ho siya. Kaya, alam mo, taon-taon yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Minsan, gawin din po natin ngayong Pasko yan. Maghanap po tayo ng pagpapalain. Ibig sabihin, we look for people to bless instead of asking or dreaming na ito, pamasko ko to sa sarili. Kasi uso na ngayon yun, pinamamaskuhan yung sarili. Okay naman din yun. Pero huwag natin kalimutan din na magbigay ng pamasko sa mga walang, alam mo yun. Kasi katulad nga, alam mo, ayoko na lang banggitin, pero wag na nga. Kasi pag nagbigay ka daw, huwag na banggitin. May mga ganyan eh. Subukan ninyo kasi meron nung ito na lang, ikukwento ko lang ng konti. Kasi nga, para din kayo may idea. Marami ho sa ating mga detainee, katulad doon ni Pastor Kibuloy, mga detainee, hindi naman talaga may kasalanan. Bakit? Wala lang silang abogado. At marami sa kanila pinabayaan na ng kanilang mga pamilya. Kaya nga meron na sinamahan ng Banateros na grupo na tumutulong po sa mga yung mga detainee na walang abogado. Kasi ngayon namin na-realize ng todo-todo, kahit ako, lalo na ako, na pag wala kang pera, kulong ka. Ganoon sa Pilipinas. Bakit? Ang hirap kumuha ng abogado, napakagastos. So maraming mga detainee, hindi naman talaga may kasalanan dahil lang wala silang abogado, pinagtripan sila ng mga mayayaman diyan. Pinakulong, since wala kang pang bail, kulong ka ngayon, detainee ka. Dahil detainee ka, iniwan ka ng pamilya mo, napakaraming ganung sitwasyon. At yan din po ang nakita ni Pastor Kibuloy. Kaya ang grupo po namin ay naging bahagi po ng pagtulong dyan sa mga kababayan natin naman alam mo yun, mawala hong dumadalaw. At namigay ho tayo ng mga grocery doon. Dahil nga po, ito sinishare ko hindi para wala akong sa inyo. Kayo, gawin din po natin yun. Let's, yan, you make it na ang Christmas dapat ay to bless people. Not to wait for Christmas gift. Yan po ang ginawa ng ating Pangulong Duterte na sana po ay gawin din po natin. Kasi yan po talagang essence. Alam ko nakakaburyo, nakaka-stress ang traffic sa Pilipinas pero mas may problema pa sa atin. Tulad ho ng mga bata na ito na may mga mas problema pa po. Di ba ho? Mantakin nyo. Tayo nagrereklamo sa konting mga pagkukulang ng sa buhay natin. Wala tayong pambili, wala tayong pang Noche Buena. Sila nga ho eh. May sakit, hirap sa buhay, may iniindang karamdaman. Tapos tayo na kumpleto pa. Yung atay na lang ang kulang. Bakit? Naubusan ng galak eh. Di ba? Nagrereklamo pa. So, magpasalamat na tayo. At kung meron pa tayo ng konting mga tira-tira natin na kasi hindi ko sabing tira-tira yung ibig ko lang sabihin kasi siyempre, di ba, uunang priority natin, pamilya natin. After family, kung meron tayong mga sobrang onte, huwag na tayong masyadong maging maluho, ibigay na lang po natin. Huwag tayong gumaya sa PhilHealth. Yung nagparty pa sila ng sobrang, wala na nga budget. Nabawasan na nga budget, nagparty pa ng milyon-milyon. Huwag na tayong gumaya sa ganun. Dapat sakto lang yung para sa pamilya. Tapos, mag-bless tayo ng iba nating kababayan. Dahil Pasko naman po ngayon. That's the essence of Christmas. For God so loved. And how? He gave His only Son. Binigay niya yung kanyang anak. Ganun po ang tunay na essence ng Pasko. Magbigay po tayo sa ating kapwa. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Banat. Bye!